Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa ating lahat mga kakampi. Dito naman po tayo sa ating kakampi online at syempre sa Kalinga sa OFW. And of course, nandito ang aking idol, Miss Corazon Alma de Leon. Magandang araw po, Ma'am Cora. Ay, walang... Ma'am, nakamute ka. Nakamute ka. Arby, may music ako. Nakamute si Ma'am Cora. Yan, Yan. okay na. Okay, magandang araw po, Ma'am Hindi, Cora. kasi, my idol. kasi kanina nagpunta dito yung Security Bank. Sabi ko, meron silang project proposal gagawin na para maka-access sa mga families na nandito para yung kanilang pera ma-secure yung mga tinatanggap. Kasi minsan, hindi na nagdadaan sa bangko eh. Pero yun na lang nakatanggap na ang pera nila nandito, eh pwedeng matulungan sila para makadeposito at to earn better interest. Siguro pag-usapan natin yan mamaya. Maganda rin ang proposal yan Yes. para sa ating mga OFWs, eh, Yung- diba? Na nandito, Pero Ma'am Cora, magbigay muna tayo, mag-alat tayo ng isang panalangin. balita. Panalangin sa ating mga kababayan, mga kababayan, and of course, Mm. matigil na ang gera sa panig ng Israel at Iran. Ito po. O God of mercy and compassion, we come before you with heavy hearts, burdened by the suffering and pain caused by war. So many lives have been lost, so many families torn apart, so many children left in fear. We ask you, Lord, to intervene. Let your peace, which surpasses all understanding, flow into the hearts of leaders and nations. Touch those who hold power with wisdom and compassion. Break the chains of pride, hatred, and vengeance that fuel violence. Comfort the grieving, heal the wounded, protect the innocent. Open the eyes of the world to the value of every human life. Strengthen those working for justice, unity, and reconciliation. May love overcome hatred, and hope rise from the ashes of destruction. Lord, we believe that peace is possible. Make us instruments of your peace where there is hatred. Let us sow love. Where there is despair, let us bring hope. Guide us to a future free from war and filled with compassion. In your holy name, we pray. Amen. Amen, no, Ma'am Cora. At sabi nga natin, at sa end mo, Ma'am Cora, anong tingin mo sa nangyayari ito sa kabuuan? Yung pinakitang litrato at saka yung prayer, napakalaga na pinagdadasal natin na magkaroon na ng, ang tawag ko doon, kapayapaan. Unang-una, kapag ang feeling ng isang bansa, katulad ng Iran, talagang kalaban niya ng Israel, ay walang peace negotiators. And usually, ang peace negotiators ay hindi sa kanilang bansa, another country na tutulong. So, mahalaga na, ang worry ko, yung mga Pilipinong nandoon, whether in Iran or in Israel, ay maging safe sila. They should be able to negotiate kung paano sila magkaroon ng kapayapaan. Kung hindi na pwede sila makapagtrabaho sa Israel, anong pinakamalapit na lugar na magiging safe sila. Magdalhan. Ganun ba yun? Pero alam mo, Correct. Cora, meron tayong 30,000 na mga OFW ang nasa bansang Israel. At Yes. meron tayong halos 3,000 na nasa Iran naman. Sa Iran, wala Yes. tayong narinig pa na gusto nang mag-ano, no? Pero sabi nga nila, meron ng konting gusto ng Oo, yung 30,000 sa Israel, medyo malaki naman ang Israel. Kaya kailangan yung sa may Gaza, kung saan ang tinatamaan, kailangan lumayo sila para wag sila maapektuhan. At the same time, kung ano naman sila, gusto na lang umuwi, kailangan may programa ang Pilipinas para sa mga nandoon habang may gyera ay makaalis sila
at maging safe sila sa bansa natin. Mhm. At sa ngayon naman, Ma'am Cora, talagang pinaghandaan din naman ng ating bansang Pilipinas. Although, siyempre, busy-busy talaga sila. Pero ang nakakalungkot, Ma'am Cora, bukod sa 30,000 na legal, merong mga ah, ilan daw doon ang illegal na pumasok sa Israel. Yun ang Mm, medyo nakakalungkot. Hindi natin makikita kung nasaan sila, di ba? of Yung mga course. ganong klase. Oo. Kasi yung mga illegal, nagbabalak sila na pag madiscover sila, they will push for legalization. Kasi matagal na silang tumira doon, mangangako sila na hindi sila lalaban sa bansa at magiging kapaki-pakinabang ang stay nila doon. So, kailangan malaman ng ating Department of Labor or migrant workers ilan itong nandoon at unang-una ayaw na muna nilang umalis kasi pupunta na lang sila sa lugar na safe sila. Kasi medyo malaki naman ang Israel. Baka yung lugar lang ng may Gaza ang apektado. So, having been there, nakarating na tayo doon in La Holy Land Tour. Ang ngayon, siyempre, pagbabawal yung Holy Land Tour. Kaya ngayon, ang mga tour sa mga simbahan, sa Rome, sa Portugal, sa Lourdes, France. Yun na lang ang maaaring puntahan para hindi na pupunta sa Holy Land, hindi na pupunta sa ibang bansa na maaaring at risk sila. Mm. Pero alam mo, meron na ngang mga nagsibalikan itong mga nakaraan. Bukod nga doon sa mga officers natin na nagsidalo ng kanilang mga meeting, no, nakabalik na yung mga yon. Pero meron ditong isa kasi at pinadala nga ng ating Pangulo si Secretary Hans Kakdak at nakabalik nga sa Pilipinas kanina daw umaga. Ang sabi nga dito ay ayon sa Department of Migrant Workers ngayong June 24, following the closure of the Qatari airspace that resulted in the delay of our commercial flight, ayon kay Secretary, uh, uh, pabalik sa Pilipinas, we are relieved to report that all 31 overseas Filipino workers from Or Israel, safe. 26, Jordan, 3, at Qatar, 1, na nakabalik na daw ng Pilipinas na safe and sound, sabi niyan. Yeah. Our Yun official... naman, yun naman ang interest natin na habang may giyera, pwede silang bumalik dito at tingnan muna kung magkaroon na ng peace negotiations at pag okay na, makakabalik sila sa trabaho. Kasi gusto naman nila doon magtrabaho kasi nakikita ko din ang mga sweldo talagang halos triple, quadruple ang mga sweldo nila kasi I don't expect na kahit risky ay aalis lang sila kapag handa silang umalis muna, pero with the hope na makabalik. Nasa Department of Migrant Workers yan ngayon ang nakatutok. Sabi ng secretary din, our officials, ito yung kanina sinasabi ko, our officials and personnel from the Philippine Embassy are on the ground providing our OFWs who avail the repatriation program for our government as mandated by our President Ferdinand R. Marcos Jr. The necessary assistance and coordination with the Qatari authorities. Malapit-lapit Yeah. ang Qatar doon, di ba? Yes. Kaya nga, yung mga at risk dahil nasa giyera sila, kailangan lumipat sila sa isang bansa na maring safe sila, protektado sila. Pero kung lalabanan din yon ng Iran, kasi ang kalaban Iran eh. So, I don't know kung ano mangyayari doon. Pero dapat minomonitor at tayo ding mga Pilipino, mga kamag-anak, ipaalam kung saan ang Ayun. mga kapamilya nila para matulungan, maanunsyo kung anong dapat gawin. Siguro Wala pwede rin tayong silang magagawa eh. yes po. Oo. Siguro pwede rin silang tumawag natin dito or itawagan ang 1348. Yan ang sa OWA hotline. Yes. 1348 po. Yan. At ayon pa sa balita natin, with the Qatari Ministry of Interior on top of the situation, the Qatari space is now open daw. Now open kasi dati nagsara. Ngayon ay bukas na. And we are now awaiting confirmation at the new schedule of our flight. With this, we thank you the Qatari Ministry of Interior for their swift response and for ensuring the safety and security of all affected individuals. So, Siyempre, oh, yes
magbe-benefit ang ano, ang Kuwait kasi kung safe naman sa kanila, wala sila kasali sa gera, ay gusto nila madadagdagan ng mga tao nila. Oo, kung safe sila. Ito pa, sila sabi ni Secretary dito, pero pakita mo niya, I urge all our OFW to rely only on official government advisories for the Department of Migrant Workers, the Philippine Overseas Workers Welfare Administration, and trusted authorities. Wag daw po tayong maniwala sa mga fake news, Ma'am Cora. Yes, kasi sasabihin, ay wag, okay lang, stay muna kayo dyan at tutulungan kayo. Eh, paano kung hindi makarating kagad ang tulong? Yan, ayan Problema po. yun. Dumating na talaga dito. RB, pakita mo. At the Doha Hamad International Airport, sabi ni ano to, Secretary, I met two OFW who missed their connecting flight to Pagadian, and I assured them that DMW OWA will handle the rebooking of their flight, and we will shoulder the new ticket. O, di ba ang galing? We continue to monitor and assist OFW abroad who are stranded and affected by the closure of the Doha airspace. Ayan. So, ayan, Ma'am Scora sila, di ba? Oo, sa Pilipinas naman ang airport, may talagang lugar ang OFW darating o magpaalis. Kaya maganda, nakita ko rin ang facility na pwedeng feeling secure ang mga OFW. At sabi pa ni Secretary, for the families of the repatriated OFW, please be assured that we are actively working to finalize new flight arrangement. Updates will be provided directly to all official DMW and OWA communication channel. We appreciate Yun your ang understanding. maganda. Ma'am Yun maganda, Cora. may DMW tayo, migrant workers, meron ng, dati walang departamentong ganyan, nagre-rely na lang sila sa DFA. And DFA sa mga consular services yun eh. So mas mahalaga na meron na talaga tayong Department of Migrant Okay, Workers. RB, ano mo nga yung ano ni Pangulong Marcos, yung RTBM niya kanina na nananawagan sa ating mga kababayan. Meron tayo nun, RB, di ba? So, habang inaayos, Ma'am Cora, no? So, ngayon, Ma'am Cora, ay medyo panatag yung mga ano natin, kababayan. Meron talagang ayaw umuwi pa, Ma'am Cora. Kasi Yes. sinasabi nga nila, yung alaga nila, kawawa naman, yung mga ganun ka, Ma'am Cora. Paano sabi nga dito sa paano nakakatiis yung mga OFWs kung ganyan na yung sitwasyon? Yan ang sinasabi, Ma'am Well, Cora. dalawang bagay. Kung meron silang trabaho na regular, in other words, o hindi pa naman magte-terminate, kung makakapunta sila temporarily, either bakasyon sa ibang bansa habang nakakagulo. Kasi yan namang gera, hindi naman magpapatuloy yan kung merong nakikipag-usap sa dalawang bansa na ayusin. Dahil kapag hindi inayos yan, katulad ng sa Ukraine, matagalan. Kasi ang kalaban mo, Russia, kalaban ng Amerika. Kaya mahalaga na magkaroon ng pagkakataon, pero mahalaga yung alaman ang sitwasyon ng mga OFW na they are safe. Safety is the first order of the day. And from there, safe nga sila pero wala naman silang trabaho. Doon papasok ang Pilipinas. Anong programa ang tutulong mo habang nawalan sila ng trabaho, naghihintay sila sa ibang bansa. Kailangan mag-negotiate sila na magkaroon ng trabaho ang mga Pilipino na nandun sa kahit anong bansa. Yun ang kaibahan ng kung wala tayong Pilipino doon. In fact, nakita ko nung sa Singapore noon, nung nung karoon din ng pagputok ng bulkan, nakarating sa kanila yung hardship, ay tumutulong ating embassy para bigyan ng pagkain sa airport. May mga serbisyong kinikreate para matulungan ng mga Pilipino wherever they are. Ma'am Cora, pakinggan natin si Pangulong Message. Ferdinand Marcos Jr. RB? We have raised alert level 3 in Iran and Israel. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe
timely and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. Secretary Hans Kakdak is in Amman, Jordan, and is scheduled to receive the first batch of 26 repatriates from Israel at the King Hussein crossing. In Israel, we have already provided food packs and financial help to our kababayans. Many are staying in our migrant workers office hostel with more space ready should it be needed. We are processing over 200 requests for repatriation, and we are moving quickly to bring them home, while others have opted to remain at work. We continue to monitor our OFW caregiver who remains in hospital, stable but still on oxygen support and a ventilator. We are in touch with her family and are making sure she gets the care that she needs. In Iran, our embassy is preparing for the repatriation of an initial batch of 8 Filipinos in the coming days. Upon arrival in the Philippines, they will receive immediate support from the government, including 150,000 pesos in immediate assistance, some accommodation, transport, and livelihood support with training vouchers to help them recover and to start again. And for those who choose to stay home for good, we will be there to help with skills training, job matching, startup capital, and support to begin a small business or find new opportunities. I urge Filipinos to coordinate with our embassies in Tel Aviv and in Tehran. Please follow their guidance, inform them of your situation, and do not hesitate to ask for assistance. Your government continues to act and is ready to serve to protect your safety and well-being. Nothing is more important than the safety of every Filipino. Okay. Ayun, Ma'am Cora. Di ba? So maganda, Yeah. may 150,000. Pagbalik, hindi ko naman sinabing maganda. Kumbaga, may tulong at ayuda ang ating pamahalaan. Yes. Oo. Of course, nalulungkot Yun, po, di ba? yun Dahil ang nga, maganda mm-mm. na hindi pa nag-e-escalate ang programa. Ang problema ay meron ng programa. Kasi kung mag-aantay ka na marami nang namatay, bakit ka pa mag-aantay na maraming mamamatay? Tingnan mo kung ano na magagawa habang may gera pa at anong gagawin kapag natapos ng gera. Kasi kahit sa ano, lahat naman maapektuhan eh. Oo. At saka, Ma'am Cora, nakita natin yung tulong suporta rin at ayuda ng DMW sa pamamagitan ng ating pamahalaan. Ano po, di ba? Yes, Dati yes. kasi hindi ganyan yan, di ba? At 150,000 is mahalaga na rin para sa ating mga kababayan. Oo. Di ba? Bilang suporta. At saka kung yung mga iba daw na gusto nang umuwi at yung ano, yung parang pagbalik dito hindi na aalis, meron din silang tulong suporta. Ibig sabihin may reintegration Yeah. program, di ba? So yun ang maganda. Ang nakikita ko talaga, yung mga kamag-anak dito, huwag yung pauwiin ka agad kapag meron pa naman lugar na gagawa, meron pa ng protection pa sila na hindi na kailangang umuwi ka agad. Kasi pag umuwi ka agad, edi dagdag na problema para sa pamilya. Kasi dati kampante yung pamilya na nandun sila nagtatrabaho, papadala ng pera. Eh paano kung umuwi dito? Nawalan na sila ng pera, pag uwi dito, dagdag pa ang problema ng pamilya. Tama yung sinasabi mo kanina, Ma'am Cora, tungkol sa sinasabi ng isang bangko. Dapat turuan talaga din yung mga pamilyang nandito, di ba? Dahil ang pagtatrabaho talaga, sometimes meron, hindi forever yan di ba? Yes. Kailangan mag-impok at magplano, magsiguro para sa future. Di ba? At dapat yung pagtutulungan ng gano'n, wag naman oras bugas. Porque may pera dito. Natatandaan ko, dyan sa duty free na hindi na ako nakakapunta, hindi naman ako nakabiyahe. Pero punong-puno ng mga pagkain, etc. Parang ang tawag ko nga doon yung oras bugas. Habang pag-uwi, excited ang mga bata, mga mga na binibili mga imported. Tapos, after a while, wala nang makain. Yun ang ating problema. No? O sige, So, Ma'am andyan Cora, na. meron dito tayo isang 13 hours pa lang naman ito, ang sinasabing 254 na OFW katumbas ng kulang sa 1%. Eto, tingnan natin, pakinggan natin. Meron ba siyang sound? Nasa Israel. Oo. Ito ay 250 daw ang request ng repatriation. 50 yung sinigurado na gusto mag-repatriate. Yung susunod na batch daw, 50 siguro yung itatawid namin sa Jordan ulit. Kasi di ba may dumating na nga dito sa atin. Yung expired po na passport, either travel document po ang issue namin o kung pwede kung papayagan ng DFA, extend namin po ang limited period of time lang
para lang makakross ng border. Yan ang banggit ni Ambassador Aileen Mendiola ng Philippine Ambassador to Israel. Yan, Ma'am Cora, kilala Oo. mo siguro yan. Ano? Yes. Ayan. Kailangan may travel papers na i-issue ang ating foreign service para protektado. Kasi hindi pwedeng mag-reach sa mga Pilipino basta lumipat ng bansa kung wala silang kahandaan. At syempre, Ma'am Cora, nanawagan na rin yung ating RB, yung ating presidente sa, yun nga, sinasabi niya na dapat daw kasi ay magkaroon na talaga ng peace talk, di ba? Yung talagang Mm. totoong peace talk para matigil na yung gera, sabi RB. Okay, so sa iyong palagay, Ma'am Cora, tatagal pa ba? May tagtatanong po kasi sa atin, Tita Cora, sabi niya, sa tingin po ba nyo tatagal pa ang gera sa Middle East? Well, unang-una, kung may makikialam na tutulong na ibang bansa na paniniwalaan ng Israel at ng Iran. Iran, ay maaaring hindi masyadong mabili, hindi masyadong matagal. On the other hand, kapag provocative ang stance ng Iran, sabi nga nila, pag kung hindi na sila kontento sa Israel, pupunta sila sa ibang bansa. Kaya ano mangyayari, mag-escalate nga ang gera. Kailangan maaga pa din ay magkaroon na ng mga kumbaga, yung mag-iimbestiga, titingnan ano yung pwedeng magawa. Nakikita ko na kapag walang gagawin, depende tayo sa ano yung kabaitan ng mga namiminsala. Pwedeng may mag-usap yung papakinggan nila anong bansa at mga kakausapin ang Pilipinas kung ano yung pwedeng magawa. Siyempre tulong-tulong yan, di naman pwedeng gustong patayin eh. So, ayan. At sabi nga natin ay dapat ay matigil na nga naman ang panawagan natin. Yes. Sana nga ay magkaroon na ng kasiguraduhan na magkakaroon ng mga peace talk. Pero actually, sabi nga, noong June 20 nga, nagkaroon na daw ng peace talk. Pero June 22 nga, dahil di pumayag si Iran, sa ano ko lang sa pagkakarinig ko lang, June 22 nga nung binanatan na nga ng US itong Iran, no? Yung ano doon, yung tatlong mga base ang nuclear power ba ay talagang destructive naman, Ma'am Cora? Yeah, yan ang ginawa para matapos kagad ang gera. Kasi kung makita mong wala ka ng pag-asa, edi susuko ka na. Ang nakakatakot ay yung mga turista na akala nila walang problema. Pagdating doon may problema. Kasi kinukulong ang iba. Bakit kayo nandito? Paano kung nagtutur, gustong makita ang bansa nila? Ma'am Cora, Yan. alam mo ba na yung isang na-interview natin dito, sabi ko, ay maganda to, maganda yung babae. Doon pumunta sila after our interview to that lady. Nagtungo silang pamilya kasi dumating yung asawa niya galing sa ibang bansa kasi seafarer Okay. yung asawa niya. Nagpunta ng Israel. Nagpunta ng Mm. Israel. Kaya sabi niya, Diyos ko, salamat po at nakabalik kami ng safe and sound. Di ba? Yun, pagkatapos Oo. noon, pagbalik nila, meron ng kaguluhan. Di ba? Yung mga ganun. Yes. Alam mo, swerte-swerte din. Siguro yung mga nagpapasyal na gano'n, tigil muna yan ngayon, Ma'am Cora, di ba? Wala Oo. munang pupunta Pero sa lugar na yan. si Father Joel Jomarsus ay nag-anunsyo na meron trip November 14. Ang pupuntahan lang Portugal, Rome at saka France para doon sa Holy Land. Sabi ko, maganda yon, tatlong simbahan. Kailangan magpapa-blessing para maging safe sila. Kasi ang hindi safe doon Portugal dahil doon ang Lourdes. Safe naman doon ang Ma'am, no? Ma'am Cora, yes, sa yes. ano? Nung, Anong sitwasyon nakikita mo na, nung nung may safe well na? noon, syempre peaceful kasi
Diyos ko, 23 years old ako. 53 na ako. 50 years ago. So, maliit pa yon ang kanilang simbahan. Pero nakita ko, well, I've been to Portugal. I've been to Rome a number of times. And I've been to also sa France, sa Our Lady of Lourdes. Nakarating na rin ako a number of times. Pero iba-iba ang development eh. Ang marami doon, ang mga nakalagay sa parang hospital bed, dinadala sila doon kasi ang paniniwala nila, ang paggaling nila ay nasa religious experience. Meron ding, nitong huli, meron ding paliguan, parang pool. Tapos, lulubog ka, malamig na tubig. At supposedly, na kung may sakit ka, gagaling ka. Pero, nakakatakot din na baka ang lumangay doon, may sakit sa balat. Makuha mo yung sakit sa balat. Kaya, kailangan careful. Although, hindi naman sabay-sabay yung mga tao, they take turns. So, ayun ang ating kabuuan, no? Siguro, Ma'am Cora, isang mensahe lang sa bawat panig, ano? Ano ba ang masasabi Yes. mo doon? At siguro Well, mawagan ka din. unang-una, Sa susunod natin unang-una, nobody wins in a war. Walang nananalo sa giyera. Ang nagsasuffer mga tao, women and children, at ang nangyayari dyan, merong compensation kung sino yung nakamatay, tutulong yung bansa na gustong nakaibigan ng bansa na yon. Dito makikita sino ang mga kaibigan, sino yung kalaban. Kasi kung maliwanag na kailangan naman kutsyon, kailangan naman meron talagang mag-aaraga at saka Tito Man ay magandang halimbawa. Okay. So, ang susunod natin na segmento ay kung may problema sa ibang bansa, nakadamay tayo, may problemang politikal dito sa ating bansa. Yon ang matunog na matunog, Ma'am Cora, di ba? Yes, So, yes. napakadami. Malapit na ang impeachment, sabi nung iba, ano na ba ang mangyayari, etc., etc. Oo. Sa tanong, Unang-una, oo, huwag matakot kung nagpa-function ang ating foreign affairs do sa bansa, ang ating ah, cultural doon sa lugar na yon. At meron tayong consular offices na tutugon kasi hindi naman masasagot lahat ng ating konsulado sa isang lugar kung marami tsaka malayo. Na tatandaan ko, may mga nagsasabi na napakalawak ng KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Sabi niya, hindi mo makikita yung kabuuan. Kailangan mga isang araw, 2 araw ka magbibiyahe para marating mo. Pero ang kailangan ma-feel ng mga Pilipino ay handang tumulong ang gobyerno natin para sa kanilang pangangailangan. Kasi pag hindi nila feel, sasabihin nila pinabayaan sila. Hindi naman pwedeng kara-karaka makarating doon ng tulong dahil ang mga tao ay iba din at umaasa na matutulungan sila. yun. So, Ma'am Cora, ang usapin natin ngayon sa ating susunod na segmento ay lokal na, dito sa Pilipinas na ang problema. No, Ma'am Cora? Ang Yes. impeachment na malapit na, yan, sinasabi nga nila. Ang tanong, Ma'am Cora, nitong sila, patutuloy ba ang impeachment ni BP Sara, Ma'am Cora? Well, ang pinakita niya ay one-sided siya. Pinakita niya nakampi siya kay Sara. Pero si Sara ang nakasala. Di ba? So, kung kampi siya sa nagkasala, medyo tagilid naman ang bayan natin. Dapat sumama tayo sa mga nagbibigay ng tamang serbisyo, hindi yung nakasisira sa bayan natin. Dahil may sarili siyang ambisyon na gusto niya. Si Sara gustong maging presidente. Sandaling panahon na lang, nag-aantay siya na 2 taon na lang. oo, sa eleksyon para but the same time tayo maging dapat mapanuri. Siya ba ang dapat mamuno sa atin
na hindi ginagawa ang tama. Kasi may samahan tayo na gawin ang tama. Ginawa ba niya ang tama nung siya ay nung ma-elect siya, Vice President, tama. Pero nung nilagay siya sa Department of Education, hindi naging tama. Kasi mali ang nangyari. Higit na naging problema. So, Ma'am Cora, parinig ko ating pakinggan ang usapin na ito. Tingnan natin si Attorney Castro, RB. Kasi dito ay itinanong sa kanya kung ano na ba talaga ang nangyayari. No? Ma'am Cora, kasi dito, nasan ba ngayon si VP Sara? Nandoon sa Melbourne itong nakaraan, di ba? At doon Mm. nagkakampanya. Hindi ko alam kung bakit. Oh, okay? RB? Okay na? Okay. Kasi yung mga bumibiyahe, Magandang hapon po, basta ang Yusek. lugar is Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang, pero walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. How does Malacanang respond to this? Thank you po. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. correct. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na mga pag-utang at ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya at of course, ang pagbabayad ng tamang buwis para po maiwasan na natin ang pag-utang ng malaki. At although ang gusto ng Pangulo talagang paangatin po ang ekonomiya at tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Sa totoo lang po, may mga krisis na nangyayari, hindi po maiiwasan ang kailanganin ng pondo. Ang sabi po ni dating Vice Presidente, hindi daw po niya nakikita. Sa kanyang talumpati sa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, yun ay sa papel lang. It means, inamin niya na mayroong papel, may resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Hindi ito chismis. Hindi ito paninira lamang dahil may papel siyang inamin. Hindi ba niya po nakikita ang dulot na naibibigay, tulong ng Buka Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas, ang 3+1 promo ng LRT, MRT, ang fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Ayan na. Okay, Ma'am Cora. Diba? At Yes. dami daw ng mga nakikita. Pero ano ba yung Oo. utang na yan? Pero napakaganda ng paliwanag ni Yusek Claire Castro. Kasi nakikita ko na kapag walang nagpapaliwanag, sino maraming fake news, maraming kasi open ang social media sa iba't ibang klaseng pananaw. Pero sa akin, sino ang paniniwalaan mo? Sa akin unang-una dapat nagpapaliwanag ang gobyerno kung ano ang nangyayari. Dapat yung mga departamento ay may kahandaan na sabihin kung anong plano nila sa kanilang departamento. Kasi kung hindi, walang nagsasalita, ang nagsasalita yung mga nagkukwestiyon sa ginagawa ng gobyerno. Sa akin, napaka-importante ang transparency and accountability ng gobyerno. At naniniwala ako sa magitan ni Yusek Claire Castro ay makikita ang katotohanan. Dahil hindi naman siya nagsasalita
kung hula-hula lang eh. Talagang seryoso siya sa pagsasabi ng totoo. Pero Ma'am Cora, sinasabi nga yung utang. Kasi yun ang sinasabi, ang laki-laki daw ng utang ngayon. Saan naman Okay. nga nang galing yung mga ganyan? Di ba? Unang-una, yung utang ay ginagawa para ah, bigyan ng karampatang pera yung mga proyekto. Pero kung hindi nagawa ang proyekto, pero nagasta ang pera, ano ibig sabihin nun? May graft and corruption. Ibig sabihin, hindi pa nagagawa, hindi pa nasisimulan ng proyekto, nawala na yung pondo. On the other hand, may project na aabuti ng mga 5 taon. So, ang pera, hindi naman biglang 5 taon bibigay mo. Unti-unti yun. Para ka nagpapagawa ng bahay. Alin, pag ginagawa mo ng kusina, gagawin muna yung banyo bago yung living room. So, ibig sabihin, ang gastusin mo, depende. Ako, yun ang tinatanong ko. Anong gagawin at kailan matatapos? So, kukumputin mo yon parang magbabayad ka. Paano kung binomba yung buong bahay? Binomba yung lugar? Mas malaking sunog at tutulong dapat ang gobyerno. Na ang nakakatuwa lang ay kayang ipaliwanag maigi ni ano no Yes, ni Attorney Castro. Ang ganda niya ipaliwanag. Tama yes, ka rin Ma'am Core. Nung kayo ba sa DSWD, 'di ba? Yung panahon pa yes, konti pa tao noon. Pero yung information na iba papaliwanag yes. ba 'yan? At saka, I remember na headline ako noon, sabi ko, no, no courtesy resignation. Kasi nung magpapalit ang gobyerno, sinasabing, kailangan mag-courtesy resignation. Bakit magka-courtesy resignation? Magpapalit lang naman ng gobyerno. Kung ang tao ay ginagawa yung kanyang tungkulin, may protection siya. Kung hindi ginagawa ang tungkulin, yung papalit na tao sa gobyerno ay titingnan sino ba dito ang karapat-dapat na ma-retain. Di hindi ka nang tatakot na tatanggalable. Pero minsan nangyayari yun eh. Lalo na sa local government. Sasabihin sige, pagpalit ng ating gobyerno, pag nanalo yun, ay talo yung mga kakampi. Kaya gagamitin ko pa nga ang word mong kakampi. Dahil ang kakampi, kaalyado. Ang kakampi ay talaga nakikisa. So, paano kung yung mga bumoto sa kalaban, alam mo naman na ikaw ang nagbigay ng trabaho, pagkakatiwalaan mo ba yung tao na yon na magpatuloy sa gobyerno kung nagpakita na hindi loyal, na hindi gumanap ng tungkulin. Merong mga ganun eh. Ma'am Cora, Pero ako rin hindi Ma'am wala. Cora. Oo. Dahil ikaw government officials ka rin dati, Yeah. may posisyon. Ang tanong nila dito ay, katulad daw ni BP, na walang ginawa, may tinatrabaho pa ba siya ngayon? At kasi lagi nasa labas eh. Kung hindi sa nasa The Hmm. Hague, nasa Melbourne, nasa Malaysia, etc. Tanong lang po nila ito. Ma'am Cora. Hindi. Yung paglabas, may dahilan. Imbitasyon o kaya may hinihingi o humingi ng tulong para maibsan ang kahirapan ng mga, for instance, sa City of Manila, gusto ko lang ang reklamo, ang daming basura. Hindi pa naman nakaupo si Yorme. So, pag nakaupo na si Yorme, ganun pa ba rin ang sasabihin ng mga tao? Maraming basura. Kapag yun ang sinabi, bakit nila inelect ang isang tao na hindi na magagampanan? Baka kaya lang niya ginampanan dahil bagong salta lang siya. Pero ngayon ibabalik, asahan nila na may pagbabago. Kung walang pagbabago, alam na nila, tatanungin nila lang sarili, bakit nila ibinoto? Pero yung tanong nga, Ma'am Cora, ibabalik ko lang dun sa, may tinatrabaho pa ba daw si BP? Yun ang tanong. Trabaho saan? Sa kanyang posisyon ngayon. Sana ba siya ngayon? Kasi dati nasa di ba? Nasa DepEd siya, no? Di ba? Si, VP si, Sara. pero vice president pa siya eh. Oh, So, hindi naman nawala pagiging vice yeah. president. Opo. Kaya tinitingnan niya yung mga responsibilidad. Kasi remember ang vice president, naghihintay lang na maging imbalido yung presidente
para uupo siya. Pero pag buhay pa at matatapos ang termino, may eleksyon tayo para hindi garantisado na siya ay uupo bilang presidente. Pero ngayon, sinisiraan na niya ang Pangulo para siguro maisip ng mga tao, ay nako, iboto na natin ang Vice President kasi may kahandaan na siya kasi Vice President na siya. Hindi ako naniniwala na ganun dapat ang pananaw. Tingnan natin kung ano nagawa, kung karapat-dapat na magpatuloy at sino-sino yung dapat manalo para for good governance. Yung magaling, masinop, na hindi ang intensyon palaki ng utang, kundi magandang serbisyo sa bayan. Pero ang tinatanong nga nila dito yung mga paninira ba na yan ay tama? Di ba? Yeah. At naguguluhan na din yung ibang tao. Ano ba talaga? Sino ba paniniwalaan natin? Mga ganun. Well, unang-una sa karanasan ko, tingnan mo kung sino yung nakakapagpaliwanag ng maayos, bakit tayo mahirap. In other words, ang mga farmers na hindi na nagtatanim, maghihirap tayo dahil wala tayong bigas. Kung ang mga farmers ay magpapatuloy ng kanilang pagtatrabaho kahit na matanda na sila, kasi minsan ang nirereklamo kasi matanda na sila, bakit porke matanda na hindi na magtatrabaho? Mali naman yun. Dapat ayon sa kakayahan makatutulong sa bayan. Yun. So, normal lang na pupunta siya Yes. sa abroad. Ganun ba yun, Ma'am Cora? Normal lang talaga. Yes, sa lahat ng bansa, merong problema. Merong mga lumalaban. Gusto nila sila ang papalit. Pero kung sila naman ang pumalit, gumanda ba ang pamahalaan? Umayos ba? Sa simula, maaaring ayos. Pero afterward, ang interest na magkamal ng pera para sila naman ang maging tinatawag natin mag-continue sa serbisyo. Yan. Okay, yan ang ating mga usapin ngayon. Dami natin ang pag-usapan, Ma'am Cora. Pero ulitin natin, babalikan lang natin itong sa reintegration kasi ng mga OFWs. And of course, may sinabi ka kanina, yung Security Bank. Security Bank Oo. ay nagnanais na tumulong, magagawa sila ng proposal para yung mga pamilyang nandito ay magkaroon ng kapasidad na tingnan kung may kakayahan ng kanilang mga asawa na nasa barko, nasa industriya, o kaya basta overseas workers na pwedeng simulan ang pagtitipid at pag-ipon para sabi nga mag-ipon para wag maging hipon. Hipon wala. Paano ka lang, langoy-langoy ka lang. Oo. So, Ma'am Cora, siguro pag-usapan natin yan, baka pwede natin invite dito sa ating Yes, programa. Di ba? willing naman sila para pag-usapan paano. Kasi nauunahin natin dyan yung successful na OFW para maging sila, maging modelo para sa ang concept, magandang kinabukasan. Kasi ang pangalan ng bangko, security. Gusto niyang maging seguridad para sa mga pamilya na hindi naman forever nagtatrabaho abroad. Tapos ng trabaho nila abroad, ano naman ang pagkakakitaan nila dito sa bayan natin? Ano yung kanilang kakayahan? May lupa ba sila? Marunong ba silang magtanim? Ano yung pwede nilang magawa? Yun ang pag-uusapan natin. At syempre, Ma'am Cora, sa mga susunod pa rin, pag-usapan natin, ng PhilHealth naman. Maganda ngayon Yes. sa ng PhilHealth, tumaas yung kanilang case rate, lalo-lalo na sa mga may kidney problem, Ma'am Cora. Ano bang Yes. balita natin doon sa hospital na iyong laging pinag-uusapan natin dito? Itong Kidney Institute ba, Ma'am Cora? Alin? Yung hospital na, ano ba, di ba yung sa kidney transplant na Ma'am National Hospital. Kidney Yun, National Transplant. Oo. Oo. Kasi ang PhilHealth ay malaking suporta dito. Halos lalo na sa mga social service cases, talagang nakakatulong, mao-opera sila, tapos mababayaran yung kanilang mga medisina. Kailangan lang alamin kung ano ang kanilang karapatan,
ano yung dapat maitulong sa kanila. Yun. So yan, pag-usapan natin sa susunod, baka Yes, maintindihan din natin yes. Ma'am Cora. So with that, dahil oras na naman ng pagtatapos, ang dami natin na pag-usapan daw, Ma'am Cora. Ang ganda, ang galing. Okay, maraming po salamat sa mga nanood sa atin, and thank you very much po. Mamaya pa rin po, pwede nyo maulit at mapanood ang programang ito. Dito lang sa ating Kakampi Online, Kalinga sa OFW. Ma'am Cora, and Yes. Magagawa message. natin lahat ng bagay kundi tayo nag-iisa. Hindi kasalanan maging mahirap, higit na kasalanan ang hindi magsumikap. Yun, napakaganda na. May bago na naman katutunan. Okay, so God, Feni Gudegos po, nagpapasalamat po tayo in behalf of my idol. Thank you very much po. At sa mga nanood sa atin, alam ko, panoorin niyo pa rin to hanggang mamaya po at marami kayong matututunan. Dito lamang yan sa ating Kalinga sa OFW with Corazon Alma de Leon and Feni Gudegos. Maraming salamat. Ma'am Cora, Thank you.